Nararamdaman mo ba ito, Libra? Ang tahimik na hatak na di mo maipaliwanag. Parang may isang bagay na matagal mo nang binitiwan, ngunit dahan-dahang bumabalik sa'yo. Hindi ito kaguluhan. Hindi ito kalituhan. Ito ay pagkilala. Sa pagitan ng Enero 17 at 18, hindi ka itinutulak ng universo pasulong, sa halip may isang bagay na hinihila palapit. Isang damdamin. Isang alaala. Isang koneksyong inakala mong tapos na. Kung nakakaramdam ka ng kakaibang katahimikan na may kasamang pananabik, hindi aksidente ang pagdating ng mensaheng ito. May mga enerhiya talagang hindi nawawala. Naghihintay lang sila hanggang handa ka na ulit na tanggapin sila. Libra, ito ay hindi isang malakas na hula o isang dramatikong babala. Ang nangyayari sa paligid ng Enero 17, 18 ay mas tahimik at mas makahulugan. Maaaring wala kang makita na bigla ang pagbabago sa labas. Walang malalaking anunsyo. Walang malinaw na senyales na humihingi ng atensyon mo. Sa halip, may banayad na bagay na nangyayari sa loob mo. Tahimik na inaayos ng universo ang balanse ng iyong enerhiya, ginagabayan ang isang pamilyar na damdamin pabalik sa iyong kamalayan. Hindi ito tungkol sa pag-uulit ng nakaraan, ito ay tungkol sa enerhiyang hindi pa tapos na ngayon ay naghahanap ng paghilom. Bilang isang Libra, nararamdaman mo ang mga pagbabago bago pa man ito makita ng iba. Ramdam mo kapag may ibinabalik na balance, kahit hindi mo pa ito lubos may paliwanag. Kung nitong mga nakaraang araw ay naging mapagmuni-muni ka, mas emosyonal, o hinahatak ka ng katahimikan, pagkatiwalaan mo yan. Ang Enero 17, 18 ay may dalang tahimik na paanyaya, hindi para kumilos, kundi para makinig. Ang bumabalik sa iyo ay hindi para guluhin ka. Ito ay para muling itugma ka sa iyong tunay na pagkatao. Yan ay hindi nakikitang hatak, yan bumabalik. Hindi lahat ng umaalis sa buhay mo ay tunay na nawawala, Libra. May mga enerhiya na hindi talaga nagtatapos, kundi pansamantalang tumitigil. Ang hinihila pabalik sa iyo ngayong Enero 17, 18 ay hindi kailangang maging isang taong muling kumakatok sa pintuan mo. Mas banayad ito kaysa doon. Isa itong damdamin, isang katotohanan, isang bahagi mo na minsan mong isinantabi alang-alang sa balanse, kapayapaan, o kompromiso. Ikaw ay pinamumunuan ng pagkakaisa. Madalas kang nagbibigay. Tahimik kang umaangkop. At sa prosesong iyon, minsan ay napapalaya mo ang mga bahagi ng sarili mong enerhiya, kahit hindi pa ito ganap na naipapahayag. Naalala ito ng universo, kahit ikaw ay pilit mo nang kinakalimutan. Ang hindi nakikitang hatak na ito ay banayad, pero matyaga. Maaaring lumitaw ito bilang biglaang mga alaala, malinaw na panaginip, o sandaling parang ang nakaraan ay naroroon sa kasalukuyan, pero wala ng sakit na kalakip. Walang bigat. Walang pagsisisi. Tanging pagkilala lamang. Ang bumabalik ay hindi sirang bagay, kundi bagay na hindi pa tapos. Maaaring ito'y tiwalang binawasan mo upang mapanatili ang katahimikan. Isang pagnanais na ipinagpaliban mo dahil pakiramdam mo ay mali ang panahon. Isang emosyonal na katotohanan na hindi mo kailanman buong nailabas. Hindi mo kailangang balikan ang nakaraan, ang hinihingi sa iyo ay ang muling angkinin ito. Hindi basta-basta humihila ng enerhiya ang universo. Ginagawa lamang ito kapag handa ka nang tanggapin ito sa mas malalim, mas mahinahon, at mas malinaw na paraan. Hindi ito tungkol sa pag-ulit ng mga lumang pattern, ito ay tungkol sa kanilang pagtapos. Kung nitong mga araw ay parang may kulang o parang wala ka sa tamang balanse, ito ang dahilan. Muling binubuo ng enerhiya mo ang sarili nito. Unti-unting bumabalik ang mga piraso sa tamang lugar. At kapag nangyari yon, Libra, may bahagi sa loob mo na kumakalma. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil buka na ulit. Bakit malalim din pagkadama na Libra dito? Libra, hindi mo lang ito iniisip, talagang nararamdaman mo ang hatak na ito, at mas malalim mo itong nadarama dahil sa kung sino ka sa kaibuturan mo. Pinamumunuan ka ng balanse, pagkakaisa, at emosyonal na talino. Nararamdaman mo ang mga pagbabago bago pa man ito makita ng iba. Habang ang iba ay kailangan ng kaguluhan para mapansin ang pagbabago, ikaw ay nakakaramdam sa katahimikan, sa mga paghinto, sa banayad na bigat ng damdamin, sa mga sandaling may tila, kulang, kahit walang malinaw na dahilan. Kapag may enerhiyang bumabalik, hindi ito sumasalpok sa'yo. Bulong ito. Mapapansin mong naging mas mapagmuni-muni ka nitong mga nakaraang araw. Muling sumisilip ang ilang alaala.
Ang ilang damdamin ay tila mas malapit sa ibabaw, hindi nakakapuno pero naroon. Ito ay dahil likas sa iyong espiritu ang pagkakaayon sa emosyonal na katotohanan. Hindi mo ito tinatanggihan, pinakikinggan mo ito. Ngunit heto ang mas malalim na dahilan kung bakit mahalaga ang sandaling ito. Si Libra ay madalas nagdadala ng mga hindi pa tapos na damdaming pamatagalan. Ayaw mo ng sigalot. Ayaw mo ng kawalan ng balanse. Kaya minsan, pinipili mong manahimik kaysa magsalita. Lumalayo kang tahimik. Pinapatawad mo kahit walang linaw. Pinalalaya mo ang mga sitwasyon kahit hindi pa nakapagsalita ang puso mo. Hindi ito kinalimutan ng universo. Ipinapakita ng Enero 17, 18 ang pagiging sensitibo mo, hindi para pabigatin ka, kundi para suportahan ka. Ang enerhiyang bumabalik ngayon ay ligtas ng tanggapin dahil mas matatag ka na, mas malinaw, at mas hindi natatakot sa maaaring maramdaman. Hindi ito tungkol sa bigat ng damdamin. Ito ay tungkol sa katapatan sa sarili. Hindi mo na sinusubukang buuin ang lahat para sa ibang tao. Unti-unti mo nang nakikilala kung ano ang kailangan mo upang maging buo. Kaya personal ang hatak na ito. Kaya pamilyar ito. At kaya ito dumarating ng banayad. Dahil sa wakas, sapat na ang tiwala mo sa sarili mo para tanggapin ito. Enero 17, 18, yan ay panahong nagbabago ng daloy. Ang Enero 17, 18 ay hindi dumarating na may ingay para sa iyo, Libra. Walang dramatikong pangyayari na biglang humihingi ng iyong atensyon. Walang sandali na pilit kang pinakikilos. Sa halip, ang mga araw na ito ay parang tahimik na pintuan. Isang pinto na bumubukas lamang kung sapat ang iyong presensya upang mapansin ito. Ito ay isang panahong nagbabago ng daloy. Hindi dahil may binabago sa labas, kundi dahil ikaw ang nagbabago. Sa loob ng 2 araw na ito, tila naiiba ang takbo ng oras. Parang humahaba ang mga sandali. Bumabagal ang mga iniisip. Maaaring mapansin mong mas madalas kang tumitigil at nagmumuni-muni. Nakakaramdam ng kahulugan sa mga bagay na karaniwang iyong pinalalampas. Hindi ito aksidente, ito ay pagkakaayon. Maingat na kumikilos ang universo kapag ikaw ay Libra. Alam nitong mas epektibo ka sa banayad na gabay. Kaya imbes na itulak ka, binibigyan ka nito ng espasyo. Espasyo para sa kaliwanagan. Espasyo para sa emosyonal na katotohanan. Espasyo para sa enerhiyang bumalik ng walang pagtutol. Maaaring mapansin mong may mga senyales. Isang kanta na tumama sa tamang sandali. Isang alaala na biglang lumutang. O isang tahimik na pagkaunawa na nagbabago ng pananaw mo sa isang bagay mula sa nakaraan. Wala sa mga ito ang narito para guluhin ka. Narito ito para iayon ka sa sarili mong gitna. Ang Enero 17, 18 ay hindi para gumawa ng desisyon. Ito ay para magkamalay. Ang panahong ito ay nagbibigay daan para sa mga enerhiyang hindi pa tapos na muling pumasok sa iyong larangan. Upang maunawaan, maisama, at mapakawalan ng tama. O muling tanggapin ng may karunungan. Walang pressure na kumilos agad. Mas umuunlad ang Libra kapag ang balanse ay kusang na ibabalik, hindi pinipilit. Kung sa mga araw na ito ay nakakaramdam ka ng katahimikan na may kasamang lalim ng damdamin. Pagtiwalaan mo iyon. Ibig sabihin, may mahalagang bagay na muling bumabalik sa tamang lugar. Hindi lahat ng bagay ay kailangan ng sagot agad. Hindi lahat ay kailangang kumilos ka agad. May mga bagay na kailangang kilalanin lamang. At kapag nagawa mo yon, Libra, mas magiging malinaw ang daan sa harap mo. Hindi dahil hinanap mo ito, kundi dahil tinigilan mo ng labanan ang matagal nang gustong bumalik sa'yo. Enerhiya sa damdamin iyong relasyon. Sa paligid ng Enero 17, 18, unti-unting lumalambot ang enerhiyang nakapaligid sa iyong emosyon at mga relasyon, Libra. Hindi ito tungkol sa biglaang pag-amin ng nararamdaman o dramatikong muling pagkikita. Ito ay tungkol sa emosyonal na katotohanang dahan-dahang umaahon sa ibabaw. Hindi upang humingi ng pansin, kundi upang mapansin at makilala. Maaaring maisip mo ang isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa malinaw na pag-unawa. At mahalaga yon. Kapag ang damdamin ay bumalik na walang bigat, ibig sabihin nagsimula na ang paghilom. Para sa ilang Libra, ang enerhiyang ito ay nagdadala ng pagsasara. Isang pagkaunawang sa wakas ay lumilinaw, nagbibigay daan upang palayain ang isang koneksyon ng walang tanong o bitin na damdamin.
Para naman sa iba, ito ay nagdadala ng muling koneksyon. Hindi kailangang sa anyo ng pakikipag-ugnayan, kundi sa anyo ng pagkaunawa. Nakikita mo na ngayon ang katotohanan ng sitwasyon. Malaya sa ilusyon o pagsisisi sa sarili. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa isang relasyon, maaaring mas lumalim ang emosyonal na pag-unawa sa pagitan nyo. Nagiging mas totoo ang mga pag-uusap. Mas komportable ang mga katahimikan. Nararamdaman mo kung saan kailangang ibalik ang balanse, kahit hindi ito sabihin. Para sa mga single na Libra, maaaring makaramdam ka ng pagbabago sa loob mo, hindi patungo sa ibang tao, kundi pabalik sa sarili. Unti-unting nawawala ang kapit ng lumang emosyonal na patterns. Hindi mo na hinahanap ang mga dynamics na nakakapagod. Sa halip, mas matibay ang paninindigan mo sa kung ano ang tunay mong nararapat. Hindi ito ang panahon para habulin ang mga kasagutan sa damdamin. Ito ang panahon para tanggapin ang mga ito. Ang enerhiya ng pag-ibig sa mga araw na ito ay hindi maingay o mapilit. Tahimik ito. Kalma. Mature. Iginagalang ang iyong mga hangganan at sumasalamin sa balanse na matagal mo nang pinapanday. Anuman ang damdaming lumitaw ngayon, hindi ito narito para guluhin ang kapayapaan mo. Narito ito upang ipaalala kung gaano nakalayo ang narating mo. At upang paalalahanan ka na ang tunay na pagkakaayon sa damdamin ay hindi kailangang pilitin. Minsan, Libra, ang pinakamalalim na koneksyon ay hindi na ibabalik sa pamamagitan ng pagkilos, kundi sa pamamagitan ng tunay na pag-unawa. Iyan din dapat gawin na Libra nang walang pamimilit. Sa panahong ito, Libra, ang pinakamahalagang magagawa mo ay ang huwag madaliin ang sarili mo. Ang enerhiyang bumabalik sa iyo ay hindi nangangailangan ng aksyon, kundi ng kamalayan. Ito ay panahon ng pagmamasid, hindi ng pag-react. Hindi mo kailangang habulin ang kaliwanagan. Hindi mo kailangang ayusin agad ang kahit ano. Hindi mo kailangang buksan muli ang mga lumang usapan para lang maramdaman ang pag-usad. Sa halip, hayaang manatili sa iyo ang anumang lumilitaw. Kung may damdaming lumutang, hayaan mo itong umiral. Nang hindi mo tinatawag na maganda o masama. Kung may alaala mang bumalik, obserbahan ito. Nang hindi mo binabago ang nakaraan. Ang kapangyarihan ng sandaling ito ay nasa kung gaano kakabait at kahinahon sa sarili mong nararamdaman. Maaaring ang natural mong reaksyon ay ayusin agad ang balance. Pakalmahin ang sitwasyon, bigyang kahulugan ang lahat, at magpasya kung ano ang susunod. Ngunit ang tunay na pagkakaayon ay hindi nagmumula sa pagkontrol. Ito ay nagmumula sa presensya. Pansinin kung paano tumutugon ang katawan mo. Aling bahagi ang payapa? Alin ang may tensyon? Ito ang mga senyales na nagtuturo kung ano ang dapat manatili sa buhay mo. At kung ano ang kailangang bitawan. Lalo nang makapangyarihan ang katahimikan para sa iyo sa panahong ito. Ang oras na mag-isa, tahimik na pagmumuni, o malikhaing pagpapahayag ay maaaring makatulong upang ang bumabalik na enerhiya ay kusang maisama sa loob mo. Maaaring mapansin mong dumarating ang mga sagot kapag tumigil ka ng magtanong. Pagkatiwalaan mo na ang nararapat manatili ay mararamdaman mong matatag. At ang kailangang lumisan ay kusa na lang bibitaw nang walang laban. Hindi ka nawawalan ng anuman sa mabagal na paggalaw. Sa katunayan, ang iyong pasensya ang siyang nagpapahintulot na maganap ang pagbabagong ito ng ligtas at buo. Ang balanse ay hindi palaging nagmumula sa pagpili ng panig. Minsan, nagmumula ito sa pagpayag na lahat ay manahimik. At kapag nangyari yon, Libra, mararamdaman mo ito. Hindi bilang kasabikan, kundi bilang kapayapaan. Iyan itahimik na pagbabagong paparating. Habang unti-unting humihinahon ang enerhiyang bumabalik, Libra, may pagbabago ring nagsisimulang gumalaw sa loob mo, tahimik, halos hindi mo agad mapapansin. Walang biglaang pagsabog ng liwanag. Walang dramatikong pagkaunawang ipinamamalita. Sa halip, dumarating ang pagbabago bilang isang pakiramdam ng kapanatagan. Maaaring isang umaga ay magising ka na mas magaan ang pakiramdam. Kahit hindi mo alam kung bakit. Ang mga desisyong dati komplikado ay biglang nagiging simple. Ang bigat ng damdaming matagal mong binuhat ng walang tanong ay unti-unting natutunaw. At napapalitan ng espasyong dati okupado ng tensyon. Ang pagbabagong ito ay hindi nangangailangan ng pagsusumikap. Dumarating ito ng kusa dahil natapos mo na ang pinakamahirap na bahagi. Nakinig ka. Ang universo ay hindi ginagantimpalaan si Libra sa pamamagitan ng kaguluhan, kundi sa pamamagitan ng pagkakaayon.
Habang muling inaayos ng iyong enerhiya ang sarili nito, bumabalik ang tiwala mo sa sarili sa banayad na paraan. Nagtitiwala ka na muli sa instincts mo. Hindi mo na pinagdududahan ang emosyonal mong katotohanan. Mahalagang maunawaan. Ang pagbabagong ito ay hindi binubura ang nakaraan. Isinasama nito ang lahat. Hindi mo kinakalimutan ang pinagdaanan mo. Hindi mo na lang ito binubuhat bilang pabigat. Maging ang mga relasyon mo ay sumasalamin sa pagbabagong ito. Hindi ka na hinahatak ng imbalance. Kundi naakit ka na ngayon sa katahimikan at tunay na pag-unawaan. Mas matibay na rin ang mga hangganan mo. Hindi dahil itinataboy mo ang iba, kundi dahil pinipili mong igalang ang sarili mo. Ganito ang anyo ng isang tahimik na pagbabagong anyo. Walang anunsyo. Walang pressure. Tanging isang malalim na pakiramdam ng panloob na kaayusan na muling naibalik. Sa pagpayag mong bumalik ang enerhiya sa sarili nitong paraan, binigyan mo ng puwang ang kaliwanagan. At lagi ang kaliwanagan ay nagdadala ng kapayapaan. Libra, kung pinakikinggan mo ang mensaheng ito ngayon, pagkatiwalaan mong dumating ito sa iyo sa tamang dahilan. Walang aksidente sa sandaling ito. Ang enerhiyang muling bumabalik sa iyo ay dahan-dahang kumikilos, matyagang naghihintay, hanggang sa handa ka nang tanggapin ito, nang walang takot o pagtutol. Hindi ka nahuhuli. Hindi mo pinalampas ang pagkakataon mo. Matagal mo nang pinaghahandaan ito, kahit hindi mo agad namamalayan. Ang balanse na matagal mong hinahanap sa labas ng sarili mo, ay unti-unting nabubuo sa loob. At ngayon, habang bumabalik ang mga piraso ng iyong enerhiya, nagsisimula kang maramdaman ang kabuuan mo, na hindi nakadepende sa sitwasyon o sa pagsang-ayon ng iba. Ito ay paalala, hindi babala. Pagpapatunay, hindi pagsubok. Pinapayagan kang pagkatiwalaan ang anumang bagay na nagpaparamdam ng kapayapaan. Pinapayagan kang piliin ang katahimikan kaysa paliwanag. Pinapayagan kang magpatuloy ng hindi kailangang buhatin ang lahat ng dati mong dinadala. Ano man ang susunod, hindi kailangang madaliin. Hindi nawawala ang pagkakaayon kapag binigyan mo ng oras. Sa halip, lalo itong lumalalim. Bigyan mo ng espasyo ang totoo sa pakiramdam mo. Bitawan ang mga bagay na hindi na humihiling na manatili. Ang universo ay hindi ka hinihila pabalik. Ginagabayan ka nito pailalim papunta sa loob mo, kung saan matagal nang naninirahan ang iyong linaw. At mula sa lugar na yon, Libra, bawat susunod na hakbang ay nagiging mas magaan. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, Libra, maglaan ka ng tahimik na sandali upang kilalanin ito. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka nito tinamaan, sapat na ang kamalayan. Kung komportable ka, iparamdam ito sa comments sa simpleng pagsulat ng New Libra o isang. Minsan, ang pagkilala sa enerhiya ang unang hakbang para ito'y lubusang maisabuhay. Kung nakakahanap ka ng kapayapaan sa mga ganitong mensahe, pakilik ang video at mag-subscribe sa channel. Marami pang mga kalmadong mensaheng nakaayon sa takbo ng panahon ang darating. Likha para sa mga sandaling tulad nito. Hanggang sa muli. Pagkatiwalaan mo ang anumang nagbibigay ng balanse. Pagkatiwalaan mo ang anumang nagbibigay ng katahimikan. At higit sa lahat, pagkatiwalaan mong ang mga talagang para sa iyo. Palaging makakabalik sa iyo.